Tapos hindi mo alam magkano na nagagastos mo sa yosi. Wala kang malay, hindi mo na alam magkano nagagastos mo sa yosi, hindi mo alam malayan magkano ginastos mo sa alak, sa pulutan, at sa lahat ng mga bagay na alam mong mabubuhay ka naman nang sana wala na lang ganun muna pansamantala. Kahit mga 2 taon, 3 taon lang. Tapos pag milyonaryo ka na, ano naman gumastos kang 10,000 para ipasyal mo pamilya mo sa beach? Kahit bumente mil ka pa eh. Walang masama. Pero tingnan mo, ang bigat-bigat gumastos ng halagang 10,000, kapag ka ang pera sa bulsa mo, 10,000 lang din. Minsan, nagkakautang ka pa para sa mga birthday. Puta, isang malaking kaletsehan yung birthday na yan eh. Isang malaking kaletsehan yan. Papaparty ka, ganun, tapos inutang mo lang yung pera. Di ba, sana kung mayaman ka, ayos lang eh. Gastos ka ng konti para sa birthday, okay lang. Tapos yung mga inimbita mong mga tao doon, mga taong kapakipakinabang sa buhay mo. Pero yung birthday mo, ginamit mo, pangyabang lang sa mga kapitbahay at saka sa mga taong hindi mo rin naman nakikita ng regular at wala namang pakinabang sa buhay mo. Bakit ka gumasos para imbitahin yung mga tao, para pakainin yung mga tao, nang yung mga tao na yun, nagsasalita rin naman ng masama sa'yo sa talikuran. Diba? Kailangan mo i-consider yun. Bakit ka gumagasos para sa ganyan? Para sa birthday ng anak mo, na yung anak mo parang mashed potato lang naman sa sobrang liit. Tapos inutang mo pa yung pera para lang sa birthday ng anak mo na yung anak mo hindi rin naman niya maaalala yun kasi hindi pa siya nakakapag-isip. Tapos yung mga inimbita mong tao, mga basura din naman ng lipunan, ng mga walang pakinabang na nandyan lang para makikain. Tapos wala rin naman. Pagkatapos nun, wala rin. Tapos hindi ka rin naaalala. Tapos ikaw lang yung nakaalala sa kanila. Tapos pumunta lang sila dahil sa kainan. Pero pagkatapos nun, wala nang dahilan para kumunik pa kayo sa isa't isa. Bakit? Bakit? Hindi magkaintindihan dyan eh kung bakit. Kailangan tanongin mo sarili mo, anong pakinabang sa akin itong mga bagay na pinagagawa ko na to? Anong pakinabang sa akin ng mga bagay na ginagawa ko na to? Kailangan mag-isip kayo. At makakapag-isip ka ng mas maayos kapag may ballpen ka, kapag may papel ka. Lahat ng mga bagay na ginagastos mo, sulat mo. Para alam mo ngayon, ano yung mga dapat ginasusan, ano yung hindi mo dapat ginasusan. Ang pera mo dapat napupunta sa mga taong kapakipakinabang lang. Pag walang pakinabang ang tao, nangungutang lang sa'yo, kapitbahay mo, ba't ka magpapautang? Magbigay ka na lang, alang-alang sa awa. Kung afford mo na magbigay, alang-alang sa awa. Pero para magpautang ka pa sa kapitbahay mo, nung perang pan-tuition fee ng anak mo, anong ginagawa mo? Tapos sasabihin mo ngayon, naipit yung anak mo dahil sa kapitbahay mo. Hindi, kasalanan mo yan. Nung nasa iyo yung pera, nasa iyo yung pera. Nung wala na sa iyo yung pera, sinisisi mo na sa iba. Samantalang ikaw naman na nagpakawala ng pera. Ikaw ang nagpakawala ng pera eh. Ano ba ina-expect mo pag nangutang sa inyo, babayaran pa kayo? Tangin ang luho mo naman. Inutangan ka na nga, gusto mo bayaran ka pa? Tanginang yan. Diretsahan lang, inutangan ka na, gusto mo bayaran ka pa? Ang luho mo naman. Kaya nga nangungutang yan kasi walang pambayad eh. Kaya nangungutang kasi walang pambayad. Bakit nangungutang? Kasi walang pambayad. Ina-expect mo pa, babayaran ka ng walang pambayad? Ang tanga mo naman. Tanginang yan. Ang tanga mo naman. Diretsahan lang. Kung kailangan mo yung pera, wag mo ipapautang. Magbigay ka na lang, halagang 500 piso, nakakain na yung buong maghapon yung pamilya. Simple. Follow-up question, brother. Bali, ang tanong ko po, brothers, paano mag-formulate ng magandang tanong? Unahin mo muna, ano ba yung mga bagay na mapapakinabangan mo? Tapos, doon ngayon umiikot dapat yung tanong. Kasi pwede naman tayo mag-usap ng tungkol sa entertainment all day long, walang problema. Parang si Jello. Ang laging tanong ni Jello, puro mga entertainment lang eh. Tungkol sa quantum physics, mahilig siya dun eh. Okay yun, as a form of entertainment, just to entertain ourselves because of kasuyaan, dahil nasusuya ka na sa buhay, di ba? Okay yun, ayos yun, entertainment. Walang problema ron, pero dapat usad na muna buhay mo bago ka magtanong ng mga ganyang bagay tungkol sa quantum physics. Di ba? And when I say dapat usad, dapat yung nagagawa mo ngayong araw, obligasyon mo ngayong araw para sa sarili mo, dapat nagawa mo na. And then, you are welcome to be entertained. Kasi napagod ka sa buong maghapong trabaho. O ngayon, sige, entertainment tayo. Okay yun. Nagawa mo na yung buong maghapong trabaho. Pero dyan na lang umikot yung buhay mo. Sa ganyan, tangin na, conspiracy theory, yung tanong kung paano yung, ano masasabi mo sa mga kabataan ganito, bla bla bla. Ano masasabi mo sa mga matatandang ganito? Alam mo yung nagtatanong ka para sa ibang tao, hindi naman para matuto ka eh. Ang ginagawa mo tuloy ngayon, ang nangyayari, imbis nagtatanong ka para matuto ka, para mapakinabangan mo sa personal mong buhay, ang nangyayari, nagtatanong ka para magpakitang gilas na magaling yung tanong mo. Balik uli dun sa konsepto ng kayabangan.
Balik uli sa konsepto ng kayabangan. Tanong ka muna ng mga bagay na talagang mapapakinabangan mo talaga. Yun talagang totoong may pakinabang sa'yo. Tapos, pag halimbawa, alam mo yun, di ba, entertainment, sige, konti lang. Konti lang entertainment. Kasi ang daming mga bagay na pwedeng itanong, pero madalas, walang relevance sa sarili nating buhay yung mga sarili nating tanong. The questions that we ask ourselves define us as people. Yung mga bagay na itinatanong natin para sa sarili natin, yan yung mga bagay na nagde-define sa atin bilang tao. Pag nagtatanong ka ng tungkol sa entertainment at puro na lang tungkol sa entertainment ang tanong mo, then it's either you have your life figured out at wala ka ng kaproblema, o mas importante pa yung entertainment kaysa pausadin mo buhay mo. Unahin mo muna yung mga klase ng tanong na alam mong makikinabang ka. Follow-up question, brother. And then, brother, question naman para sa personal mo, kung okay lang din. Depende. Before, ano yung naitanong mo sa mentor mo before na talagang nakatulong sa'yo nung nag-start ka pa lang? Wala akong specific kasi na mentor eh. Yung mentor ko kasi in general buhay eh. Yung huling mentor ko patay na eh, si Uncle eh. 18 anyos ako nung namatay yun eh. Alam mo, hindi rin ako mahilig kasi sa pinakamalaki eh. Diretso, hindi ako mahilig sa pinakamalaki. Ang buhay in general is a combination, it's a cocktail of bits and pieces of information. Yun eh. Bits and pieces of information. Tapos sobrang daming bagay na makakapagpausad sa'yo ng bits and pieces. Hindi yan parang ultimate na isang pirasong tanong para makapagpausad sa'yo. Walang ganun, brother. Walang ganun. Maraming tanungan yan. At maraming sagot sa lahat ng mga itinanong mo. There's more than one way to skin a cat. Ngayon, dapat yung mga tanong mo nagre-revolve around dun sa kung ano man yung personal struggle mo para ma-resolve na kagad yung problema o magkaroon ng different point of view compared dun sa point of view na meron ka. So, meron kang personal struggle. Yung personal struggle mo, yung mga problema mo sa buhay, alam mo naman na kung paano resolbahin yan eh. Pero pwede mong itanong yung mga tanong na alam mo naman na kung paano resolbahin yung mga problema na yun just to get another point of view o para lumakas yung loob mo na mag-execute dun sa eksaktong bagay na naiintindihan mo na. Minsan kasi hindi ka naman nagtatanong dahil hindi mo alam. Minsan nagtatanong ka para makarinig ng ibang point of view o para ma-push ka lang na kumilos. Kasi diretso, halos lahat naman sa atin dito alam na kung paano uusad ang buhay natin. Walang kahit isa rito na hindi alam paano uusad yung buhay niya. Ang problema, hindi mo kasi kinikilusan. That's where questions comes in. Diyan na ngayon nanggagaling yung mga tanungan. Na maaaring ibang point of view lang ang kailangan mo kasi yung ibang point of view, mas gusto mo yung daan na yun kaysa dun sa naunang naisip mo kaya hindi mo kinikilusan. O baka kailangan mo lang ng konting lakas ng loob tapos yung sagot ng ibang tao validates your point of view para mas kumilos ka. Yun. Follow up, brother. Yun na lang muna, brother. Para ano po yung ibang number, makapagtanong din. Okay. Salamat po. Sige. Pampanga, Narel, go. Magandang gabi, sir. Good evening. Hindi ko sure, sir, kung tama itong magiging tanong ko. Magbibigay lang ako ng isang halimbawa, sir. Halimbawa, isa akong construction worker. Yung sahod ko is minimum lang. Paano ko magagawa na kumonek sa mga mayayaman na tao para umalagwa yung buhay? Hindi ka muna makakakonect pansamantala. Kasi hindi mo naman kailangan kumonek sa mga mayayaman tao eh. Initially. Ang kailangan mong gawin, gumawa ka ng kahit na ano na trade mo. Na yung bagay na trade mo na yan, ipinagpapalit mo sa mahal na halaga. Mula sa construction worker, pwede kang mag-aral ng iba-ibang mga skill. Tapos mula dun sa iba-ibang mga skill na yun, may mga makikilala ka na rin mga magpapagawa. Tapos doon na ngayon nagsisimula makakilala ka ng mga mayayaman tao depende sa skill mo. Pag contractor ka, mas marami kang kakilalang mayaman na tao. At mas madali sa'yong kumilala ng mayaman na tao dahil yung serbisyo na ibinibigay mo, mas mahal na kesa doon sa mga iba. Ang gusto ng mga mayayaman tao, mga matataas na tao. Yun ang pansin ko. Ang gusto ng mga mayayaman tao, mga matataas na tao. Dapat ang gawin mo, pataasin mo yung sarili mo. Paano mo patataasin? Skill. Magpapalalim ka ng skill. Na binabayaran ng mahal na halaga. Kasi hindi gusto ng mga mayayaman masyadong maraming kausap. Yun ang pansin ko, hindi nila gusto masyadong maraming kausap.
Ang gusto nila, mga kausap na iilang piraso lang pero kapaki-pakinabang ng husto. Yun ang gusto ng mga nasa ibabaw ng lipunan. Mga iilang piraso lang na kapaki-pakinabang ng husto. That being said, alam mo na, dapat isa ka dun sa mga ilang piraso lang na kapaki-pakinabang sa malaking paraan. Paano mo palalawigin yung sarili mo sa pagiging construction worker? Skill. Gawa ka ng kahit na o mag-aral ka ng kahit na na alam mong mababayaran sa mahal na halaga. Matuto ka lang ng tile setting pagsaset ng tiles. Mahirap pag-set ng tiles baka akala nyo. Kailangan niya pantay na pantay, eksaktong-eksakto. Hindi pwedeng nakaangat yung isa kaysa dun sa kabila. Mahirap ang tile setting. Matutunan mo lang ng tama yan at maging trade mo yan, mas mahal na bayad mo kaysa sa rank and file na ordinaryong construction worker tagahalo ng semento, minimum ang bayad. Hindi na minimum ang tile setter in case lang hindi nyo alam. Ang mason, tagapagpalitada ng pader, kailangan niyang pantay na pantay yung pader, hindi pwedeng alun-alun yung pader mo. Pag hindi ka marunong magpatag ng pader, hindi ka pa pwede. Pero magaling kang tagapatag ng pader, pantay na pantay ang pader mo, mahal ang bayad sa'yo. Hindi minimum ang sweldo ng mga mason, kung alam nyo lang. Hindi minimum ang sweldo niyan. Better kung contractor ka na, nakikipagkontratahan ka na sa mga malalaking tao. Ayan na ngayon, dyan na ngayon magsisimula yan. Kuha mo yan, brother. Ay, sir, nakuha ko, sir. Follow up, dude. Ito naman, sir. Sa mga member na nasa mababang antas dito sa Project 1M, paano kami kukonek sa mga bawat isa na magiging kapag-ipakinabang kami? Unahin nyo munang o bigay muna yung oras ninyo. Kapalit ng tiwala. Yun muna. Oras muna, kapalit ng tiwala. Tapos susunod kung ano yung trade ninyo. Kung ano man yung ginagawa mo, pwede mong i-offer. Kapalit ng tiwala. Importanteng nakikilala ka ng grupo. Paano ka makikilala ng grupo? Magpakilala ka kaya. Tapos, dalas-dalasan ninyo yung pagkikita-kita. Kung saan man kayo nandun na lugar, dalas-dalasan nyo. Yung iba nga parang ang Pampanga nga. Andito ba Pampanga? Ilang beses kayo sa isang buwan ko magkita, Pampanga? Dati po weekly. Tapos ngayon po, twice a month. Twice a month. That's not too bad. Twice a month. So, dun sa mga ibang lugar, gayahin nyo Pampanga. Dalas-dalasan ninyo yung pagkikita-kita. Ang Bulacan, gaano kayo kadalas magkita-kita? Kasi halos linggo-linggo, pinapatawag ko tong Bulacan eh. Pero pag kayo lang Bulacan, gaano kadalas kayo magkita-kita? Huwag na magkahiyaan, mag-unmute na lang ng mic. Bulacan, sayang oras. Gaano kadalas? Once a month, tapos once din sa Zoom. Okay, once a month, tapos once din sa Zoom. Yan, tinan mo, dalawa sa kanila. So lumalabas, twice a month pa rin. Regardless if it's Zoom or face-to-face, twice a month pa rin kayo. Ang Pampanga, twice a month din kung magkita-kita. Yan, sa ganyang anggulo, magkakakilanlan kayo sa isa't isa. Magkakapayapaan kayo ng loob, magkakapalagayan kayo ng loob. Tapos dyan nyo na rin makikilala ang isa't isa at kung ano-ano yung trade ninyo para parehas. Dyan nyo na malalaman kung ano-ano yung mga bagay na ginagawa ninyo sa isa't isa, sa mga trabaho ninyo. O ngayon, dyan ngayon, makakakuha kayo ng tiwala ng isa't isa. Yung mga regular na lumilitaw, alam mo kahit papano medyo okay nakatransaksyon. Yung mga hindi laging lumilitaw, alam mo hindi okay katransaksyon yan. Even worse, yung mga hindi na nga lumilitaw, nagre-reklamo pa. Nakakala mo inaapi sila. Follow up, go. Isa pa, huwag kayo makikipagtransaksyon sa mga marereklamong tao. Pag narinig mo mareklamo yung tao, wag, sasakit lang ulo mo dyan. Follow up, go. Yun lang muna, sir. Maraming salamat po. Okay, sige. Jet Santos. Hanap pa ako, ikot-ikot pa yung mata ko rito. Jet Santos, go. Good evening po. Good evening. Sir, tanong ko lang. Bakit pagka nakakagawa tayo ng mali, nagigilty tayo? Kasi merong konsensya. Merong konsensya. Yung konsepto ng konsensya, yun yung nakikipag-usap sa atin. Pagka tama yung ginagawa natin, it feels awesome. Ang sarap ng pakiramdam. Pag mali yung ginagawa natin, it feels bad.
Doon pa lang doon pa lang sa ganong angulo, alam mo, merong nag-formulate sa mga kaisipan ng mga tao eh. Kasi hindi mo naman masasabing instinct yan eh, 'di ba? Sa sa mga hayop, alam niyo naman kung gaano ka-brutal ang mundo ng hayop eh. It's a dog eat dog world out there. Pero sa mga tao, nararamdaman natin yung mga bagay na tama, nararamdaman din natin yung mga bagay na mali. Sa mga bagay na ginagawa natin, may nakikipag-usap sa loob natin. Follow-up question, brother. Sir, dumating nung, di ba, hindi ko pa ganyan. Yung di pa sasalta sa, ano yun? Sa social media. Mhm. Dumating na ba sa point na yung nagalit ka sa isang kausap mo? Yung kumaga talagang sagad-sagaran gano'n. Hindi masyado ako mahilig sa ganun eh. Diretso. Hindi ako masyado mahilig sa ganun. Primarily, kasi anong pakinabang nun? Siyempre, bago ka expose ng emotion sa kung sino man, bago ka mag-express ng emotion sa kung sino man, anong dulo? Ano eksakto yung gusto mong mangyari? Hindi ako mahilig sa ganun eh. Yung mga parang galit na galit. Hindi ako mahilig sa ganun. Naririnig nyo lang yung sa akin yung tunog ng galit. Hindi ba ito yung vlogger na laging galit? Yun yung laging narinig niyo. Hindi ba ito yung vlogger na laging galit? Kasi kailangan ko makaprotrude sa merkado. Para marinig ako ng mga tao, kailangan ko makuha atensyon ng mga tao. At napakadaling kunin ng atensyon ng mga tao. Sumigaw ka lang, oh, putang ina mo! Kuha ko agad na atensyon mo. Dali. Tapos ngayon, I know exactly what to do with that attention. Alam ko, mas makikinabang ka pag ibinigay mo sa akin ang atensyon mo. Mas makikinabang ikaw. Sino makikinabang? Ikaw. Pag ibinigay mo sa akin ang atensyon mo. Yun yung kailangan yung matutunan. Kung gusto mo malagawa buhay mo, kailangan yung matutunan yung konsepto na dapat marunong kayong magbigay ng mas marami dapat yung ibinigay nyo kaysa sa kinuha nyo. Kasi doon lang magiging sapat ang pakinabang ng isa't isa. Mas malaki yung binigay mo kaysa sa kinuha mo. Alam mo, babalik pa sa iyo yan para makipag-transaction ulit dahil mas malaki yung binigay mo kaysa sa kinuha mo eh. Diba? Pero yung iba ang gusto, kumuha lang ng kumuha, walang napapala pabalik yung kabilang panig. Walang napapala pabalik yung kabilang panig. Alam mo na, sa ganyang angulo, wala nang gustong makipag-transaction sa'yo. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap ka. Kasi wala kang maipagpalit kapalit ng mahal na pera. Wala. Bakit? Kasi gusto mo kuha ng pera eh. Ayaw mo i-upgrade yung skills mo eh. So ngayon, binabayaran ka lang in accordance to kung magkano man yung presyo mo. Ayaw mo mag-upgrade ng skills mo eh. Ayaw mong umangat. Ayaw mong sipagan. Ayaw mong galingan. Ayaw mong lupitan. Ang gusto mo, babayad lang sila. Kung magkano yung bulok na trabahong ibinebenta mo, gusto mo bayaran nila ng mahal. Kaya yung iba ginagawa, nag-abroad. Para yung bulok na servisyo nila, doon nila bebenta sa abroad. Tanga eh. Pero dito sa Pilipinas, napakaraming mga bagay rito na mababayaran ng mahal eh. Siguro maiintindihan kita kung halimbawa talagang, 'di ba? Alam mo, bulok talaga rito sa Pilipinas. Okay, sige, maintindihan pa kita, nag-abroad ka. Pero yung bulok na serbisyo mo, gusto mo ibenta sa abroad, na bulok pa rin yung serbisyo mo, gusto mo lang mabayaran ng mahal na halaga, bulok ka talagang klase ng tao. Kahit nasang ka pang parte ng mundo, bulok ka talaga. Maraming ganyan, diretso. Daming ganyan. Yung bulok na serbisyo nila na wala na silang ibang alam gawin bukod dun sa bulok na serbisyo nila na yun na ayaw nilang ayusin, yun ngayon yung pinipilit nilang ibenta sa mahal na halaga. Tapos pag nagreklamo ka, kasalanan mo pa. Yan ang pansin ko sa lipunan. Kaya maraming mahirap. Kasi diretso, maraming mahirap, bulok talaga yung serbisyo eh. Ayaw mag-upgrade ng sarili nila eh. Ang operating system, ina-upgrade yan tuloy-tuloy. Ina-upgrade tuloy-tuloy. Dati kang barker ng jeep, katulad ko, tatawag ng pasero. Construction worker. Tapos construction worker ka, dagdag ka skill. Tapos may skill ka na, mas mahal na ng konti ang bayad sa'yo. Gusto mo, aral ka pa TESDA, ayaw mo na yung trade mo, mahirap kasi sa construction eh. Sobrang hirap, ang init ng araw eh. Naiintindihan ko yun, naalala ko yung panahon na ako nagko-construction worker. Ang payat-payat ko, ang itim-itim ko, nakakadiri, itsura ko noon, ako mismo, diring-diri ako sa sarili ko. Hindi dahil dun sa ginagawa ko, kundi yun yung trabaho ko, kundi nakita ko kasi itsura ko dati nung makinis yung kutis ko, nung panahon nandun pa ako sa bahay ni Uncle, tapos lumabas ako, tapos pagkita ko sa salamin, tangina, hindi ko makilala yung sarili ko, sobrang humpak ng pisngi ko, ang lalim ng mata ko, payat na payat ako, tapos ang itim-itim ko pa. Hindi ko makakalimutan yun eh.
Tapos pagkatapos nun, testa, kaliwat kanan, papataba ako ng talino, papataba ako ng utak ko. Okay, dumating ngayon sa punto na meron na ngayon akong naipapagpalit, kapalit ng mahal na pera. Meron na ako naipapagpalit, kapalit ng mahal na pera. Bakit? Kasi ina-upgrade ko sarili ko. Gumagawa ako ng paraan para magpakatalino, para maging magaling doon sa bagay na ginagawa ko, para mahal ang bayad sa akin. Mahal ang bayad sa akin. Pero may mga tao, hindi nila iniisip na pwede mong tangina. May mga tao, nagtsatsaga sa minimum. Okay lang na magtsaga ka sa minimum, huwag ka lang reklamador eh. Pero reklamador ka, tapos isisi mo sa gobyerno, oo na nga, kasalanan nga ng gobyerno eh. Pero ang tanong ko sa'yo, anong gagawin mo? Minimum wage ka na nga eh. Anong gagawin mo? Magre-reklamo ka na lang habang buhay? Walang gagawin ng gobyerno tungkol sa putang inang minimum. Hindi pa ba halata? Hindi pa ba halata na walang gagawin ang gobyerno sa minimum? Itataas lang nila yan pautay-utay pero yung bilihin mas malayo ang itinataas kaysa sa minimum. Hindi pa ba halata? Ang tanong ko sa'yo, anong gagawin mo? Diba? Tanongin mo sarili mo. Okay, kasalanan na nga ng gobyerno, ang baba ng minimum. Ang tanong ko sa'yo, ba't nagtsatsaga ka kasi sa minimum? Pwede mo naman itaas sana yung presyo mo. Ba't nagtsatsaga ka sa minimum? Yan ang tanong ko sa'yo. Bakit nagtsatsaga ka sa minimum? Nang pwede mo namang itaas yung presyo mo, nang ikaw na magdikta ng presyo mo. Nakadepende sa kung gaano kagaling sa bagay na ginagawa mo. Follow-up question, brother. Hindi ko alam kung nasagot na to. Pero tanong ko pa rin, sir. Yung, kasi napansin ko, sir, di ba, pagka nag-share ka, college, no, okay, wala ba, foul ka? Sige lang. Kahit foul, okay lang. And ano kasi, sir, 100% mo na pala. Kasi parang napapansin ko, parang minsan, ay, hindi ko dapat muna ito ilabas. Mga ganun, parang nagpapasuspense or something na, o talagang ayaw mo ilabas, mga ganun. May mga iba hindi ko nilalabas kasi, alam mo, kailangan mamili ka rin ng wisdom na ilalabas sa mga tao eh. Kasi pansinin mo, si Solomon, sa sobrang dami ng karunungan ni Solomon, ilang pirasong libro lang ang ginawa. Eh, uso naman na yung art of writing dun sa panahon niya eh. May mga tinatawag na escriba, sila yung tagasulat. So kung ano man yung sinabi mo, na narinig nila, na inutos mong isulat nila, isusulat nila yun. It is their profession, and Solomon has an access to a scribe. Bakit? Eh, hari siya eh. So lahat ng escriba dun, pwede niyang ipatawag para isulat lahat ng mga bagay na pinagsasabi niya. Pero tignan mo, ilang pirasong libro lang yung isinulat. Kasi majority ng mga bagay na karunungan ni Solomon, dinala niya na lang sa libingan, hindi niya ipinasulat. Hindi lahat ng bagay dapat magkaroon ng access ang mga tao. Hindi lahat ng bagay dapat masabi sa mga tao. Merong mga katotohanan na hindi na dapat sabihin sa mga tao. Na kailangan matutunan na lang nila on their own. At isa sa mga pinaka-importanting bagay na kailangan nyong matutunan, hindi lahat ng karunungan na matututunan ng tao dapat pang ibahagi sa ibang tao. Dapat pumili ka ng mga karunungan na ituturo mo sa mga tao na makakapagpausad sa buhay nila at hindi lang sa buhay nila, kundi sa buhay ng anak nila, sa buhay ng pamilya nila, at sa buhay ng mga kapwa-tao in general. Kasi may mga karunungan, given to the wrong hands, nakakasira ng society. Given to the wrong hands, nakakasira ng society. Follow-up question, brother. Okay na, sir? Okay. Thank you po. Naldor, OFW, go. Hello, brother. Magandang gabi. Hello. Magandang gabi din sa inyong lahat. Hello. Brother, ano lang to kumbaga, kasi meron kasi akong ginawa sa ngayon lang, this week lang, yung sa mga bata na mga pamangkin ko na nag-aaral. Parang gumawa ako ng yung mga, pag meron silang perfect score, ipunin nila tapos parang susuklihan ko sila ng pambaon nila sa school, ganun. Tama ba yun, brother? Mga kabataan. Palagay ko hindi dapat pera. Kasi ang mangyayari, mahihirati sila sa pera eh. Hindi bale sana kung barya-barya lang, okay lang. 5-5, 10-10, okay lang. Pero, this is my take on it. Maaari sabihin na iba mali ako, and that's okay.
I don't think dapat i-bombard ang mga bata ng pera. Diretso. Kasi, dapat, ang mauna, yung karunungan muna kung paano mag-handle ng pera. Yun muna dapat. Yung karunungan kung paano mag-handle ng pera. Ang problema kasi, kapag inuna mo yung pera, bago yung karunungan, gagastusin lang ng bata sa tindahan yan. Tapos, ang nangyayari, nagtuturo ka sa bata ng konsepto na kapag meron silang kinita o meron silang nakuhang pera, itatapon lang nila papunta sa tindahan. So ano nangyayari? Ang nangyayari, indirectly, nagtuturo ka sa mga bata kung paano gumastos at dapat maubos ang pera sa tindahan. Kailangan mauna muna yung karunungan kung paano gastusin ang pera. Hindi yan dahil mataas lang ang grade sa eskwelahan, dapat bigyan na ng pera. Hindi ganun. Ano yun? Dahil mataas lang ang grade, bibigyan ng pera? O paano ngayon makukuha ng bata yung disiplina kung paano gastusin yung pera? Samantalang hindi naman tinuturo sa eskwelahan yung paggastos ng pera. Maliban na lang, kolehiyo na yung bata. Pero pag elementary, I don't think it is being taught in school kung paano gastusin ng pera. Kailangan nyo rin makita yung implication ng mga bagay na ginagawa nyo bago nyo paggawin. Kailangan munang mauna muna yung karunungan kung paano gastusin ang pera sa tamang paraan bago bigyan ng access sa pera ang mga bata. Prevention is better than cure. Kasi ang mangyayari, kapag hindi nag-iisip ang bata, lahat yan tapon. Bakit? Binigyan mo ng kapangyarihan eh. Hindi mo tinuruan kung saan gagamitin ang kapangyarihan. Alam mo ngayon na gagamitin sa kawalang hiyaan ang kapangyarihan na yan. Hindi mo binigyan ng hindi mo binigyan ng boundaries kung saan lang pwedeng gumastos. Ito lang ang mga bagay na pwedeng gastusin. Ano ngayon ang mangyayari? Gagastusin nila yan sa lahat ng gusto nila. At halos lahat ng gusto ng mga bata, mali. Halos lahat ng gusto ng mga bata, mali. Going back to sa pinag-uusapan natin kanina, hindi magandang indicator ang tuwa ng bata para sa bagay na tama. Majority ng mga bagay na ikinatutuwa ng mga bata, mali. Majority sa ikinatutuwa ng mga bata, mali. So, yun ang masasabi ko ron. Pwede mong i-reward. Siguro, ang reward, experience. Yun pwede. Pero pera, habang hindi pa sila marunong gumastos ng pera, wag muna, delikado yan. Baka magturo ka sa bata ng hindi sinasadya ng kabulagsakan sa pera. Makakakuha ang pera, ubusin sa tindahan. Makakakuha ang pera, ubusin sa tindahan. I don't think it's a good it's a good idea. Yun ang palagay ko ron. Nanghuhula lang ako. Coach Ras na dito sa likod ko. Hi, what's up? Hello, Coach Ras. Set my issue. Okay. Ano meron? Naka-live ako, Coach. Tapos yung aking grupo nandito. Yung aking grupo nandito. 90 individuals. 90 individuals. Tapos doon sa live, merong few hundreds sa mga live ko. Pero yung sa grupo ko mismo, merong 90 individuals dito. Ito. Sa Zoom meeting ko, merong 90 people. Bakit apat na phone? So, Coach, Dalawang live sa Facebook, parehas ito. Tapos ito, YouTube. Tapos wala akong TikTok eh. Kulang pa ako ng isa. Kulang pa ako. Galing, no? Turuan mo nga ako ng ganyan. Coach Ras, everybody. Hi, Sige, everyone. question and answer kay Coach Ras muna tayo. Sige, go. Anong community to? Sa akin to. Sa Project 1M community. Project 1M, ibig sabihin 1 million in terms of Project 1 Man. one Ang man. konsepto ng Project 1 Man, tutulungan ko sila na ayusin yung buhay nila isa-isa. Para makatulong din sila sa ibang mga tao, isa-isa rin. Wow. Parang bumaba si Jesucristo sa mundo at isave kayo. Talaga lang ha. Walang membership fee. Wow. Wala. Swerte kayo sa akin kasi 75,000 ang membership fee. Hi Felix, good evening from Bulacan. Ganda pala ng live, no? Galing. 31 minutes ka nang nagla-live. Ito. Jello, Pampanga, go. Coach Ras muna. Good evening, sir. Good evening. Just call me Ras. Walang sir, ha? Bawal dito, sir. Yung tanong ko kasi regarding dun sa nabanggit ni Sir Chai last time. So nabanggit niya yung
tungkol dun sa yung mga daga daw ngayon is napag-eksperimentohan na sila and na ilipat na yung consciousness sa isang I'm not sure if chip yung nabanggit niya or biocomputer or ganun yung nabanggit niya. So kung sa atin sir, if we successfully created an artificial consciousness, what will happen or what do you think will happen with the concept of soul? Wow, ang gandang tanong yan at I don't want to pretend na alam ko yung sagot. Pero ang naintindihan ko lang, we are not a human body with a soul, but we are actually a spiritual being, a soulful being in a human body experience. Anong ibig sabihin nun? The reason why maraming tao nag-struggle in all aspects, specifically physical health, relationship, and money, kasi yung wiring natin, yung consciousness natin coming from the Piscean age is that we are all limited being, that our Creator is outside us, not knowing that our Creator is inside us, the fact that we are spiritual being. So therefore, the AI is an intelligence created by human being, but the spiritual intelligence is the highest form of intelligence that will create life force. So which means when our body dies, it's gone, but our spirit still lives on, and therefore, babalik tayo sa ating form. So always remember, number one, we all come from our one source. And our source, you call him God, you call him universe, whatever you call him, whatever is true for you, that's true for you. But we are now coming into a certain understanding na from the source of the light or the spirit, we become human being in form, physical, which is very limited. Lahat ng limitation. Now, ang kagandahan nito, we signed up in a human body form. That's why ang dami nating problema kasi kaya tayo nagkakaproblema kasi eto yung ating mga test para babalik tayo doon sa ating kung sino tayo. So therefore, right now, hindi ko alam pa paano ko sagutin yung tanong mo, pero ang alam ko lang, ang number one ultimate priority mo, kung gusto mong gumanda ang buhay mo in all aspect, okay, balik tayo sa source natin. Always remember the reason why naghihirap tayo sa buhay ngayon because nakalimutan natin kung sino tayo. Sino tayo? We are created in the image and likeness of our Creator, and our Creator is limitless abundance. And kaya tayo nahihirapan kasi nakalimutan lang natin kung sino tayo. Again, our only job here is to go back and remember kung sino ka. At sino ka? Nilalang ng may kapal, na limitless, and therefore, may kapasidad ka maging katulad niya. Sabi nga ni Jesus, no? Pwede ba mag-quote dito? Sige po. Even to the least among you. Ano yung list? Pinakapangit, no? Pinakamahirap, pinakabobo, can do the things I have done, even greater things. Wow! But how come? Kasi simple lang umasenso sa buhay, hirap pa. Bakit? Ego, EGO, pride, looking good. Etong mamang to, lahat ng kayamanan sa mundo, hindi nyo lang alam, nandyan na. Ay, wala. Mayroon lang po ako. Pero namamasura pa, tangina, di ba? Tapos nangingisda, lahat yan. Kasi nga, gusto niyang i-dissolve yung ego. So kung hirap tayo sa buhay ngayon kasi mataas ang ego natin, ang tawag dyan, pride. Sa akin, sa English, edging God out. Parang sinasabi mo, Lord, balik ka, dapat ganito, dapat ganyan. So therefore, ang pinakauna mong trabaho is to be like your Creator. And the way you do that is number one, change the way you think, consciousness, change your mindset. And the way we do that is to really suspend what we want in life, suspend who we think we are, but surrender to the way He thinks. So therefore, pag na-train mo yung sarili mo, kung paano mag-isip yung Creator mo, magiging number one, non-judgmental ka. Right? Pag naging non-judgmental ka, number two, nagiging non-resistant ka. Ibig sabihin, hindi mo inaayawan yung mga nangyayari sa buhay. You just allow it to happen. Pag naging non-resistant ka, naging non-controlling. Non-attachment, and now you surrender. Pag ganun ka mag-isip, ibig sabihin, kung anong nangyayari sa buhay mo, you now start to feel like how your Creator feel, which is feeling good.
Simple lang buhay. When you want to receive good, you feel good. Because why? If there's one word about my Creator, God is good all the time. And therefore, I just have to feel good no matter what. Unconditional gratitude and happiness is my job to connect to my source. Most important part here is we also want to do good, which means huwag tayong manlamang. Alright? Ako, simple lang po ang aking definition sa success. Simplihan ko lang. Huwag ka lang maging pabigat kung nasaan ka. Dapat padagdag ka. Pangalawa, wala kang dinidistorbong tao. Pangatlo, wala kang hinihila pababa. Ang ginagawa mo lang pataas. Because ako, klaro ako. No? Blessed ako dahil lahat ng gusto ko sa buhay binigay ng kusa. I mean, I can buy the most expensive bed, guys. But a lot of people I know can buy the most expensive bed but they can never buy sleep. I have very good sleep. Ayos ba yun? I can buy companions. Pwede akong manlibre left and right. But you know what? I have great friends. People who do have all the money in the world but they don't have great friends. The most important part here is being able to really see the essential things in life. Balik pa rin tayo sa source natin. Kung if you're talking about soul, kaluluwa, okay? You only know that you're in full alignment with your soul is number one kung if you have peace of mind. Pag wala kang peace of mind kasi meron kang hinaharas, meron kang inaagrabyado, sorry, but that's not in full alignment with your source. Number two, joy. Anong ibig sabihin ng joy? Yun bang tipong happy ka kahit wala kang pera? Happy ka kahit hiniwalayan ka kasi alam mo deep inside, buong-buo ka. Number three, fulfillment. That you feel good about yourself, especially when you are by yourself. Okay, so again, external things, bonus na lang. But the most important part, number four, is what we call freedom, liberation, that you are able to think in a way that you don't need anything external but you always judge to external. Pag galing ka sa buong buo, lahat ng gusto mo ko sa mangyari. And therefore, you go back to your spiritual being. Hindi ko alam, Jello, kung nasagot ko ba yung tanong mo, but siguro I want to check in with you. Anong narinig mo sa akin na feeling mo makakatulong sa'yo? Well, everything naman na nabanggit mo, sir, sobrang malaman din naman. So, napaka-grateful din ako dun sa nasagot mo sa tinanong ko. Even though, I am looking for something that is a bit much more clearing for me, pero sobrang ano pa din ako. That's a very generous answer for me, sir. Yeah. So, Thank you. I'm just coming from my own understanding, my own embodiment, which means kung ano yung practice ko sa buhay ko, yun lang pwede kong ma-share. okay, sir. Salamat po. Galing naman ng audience mo. Very interactive, no? Oh. Naldor, OFW. Sa muna ako. Go. Hello, brother. Hello, coach. Magandang gabi. Maying gabi eh. Mayang gabi po. Yung sa, kailangan po ba yung, kasi meron kasi akong yung past na 3 years ago, naghiwalay kami ng asawa ko, tapos ngayon nalaman ko na meron pala silang anak, nagkaanak siya, pero kasal kami. Pero wala, parang inaano ko, pinipilit kong, kasi parang kalimutan yon. Ayun, naging okay naman kami. Tapos nag-chat-chat minsan-minsan. Okay lang po ba yun? Pero yung galit ko kasi pilit ko kinalimutan. Pero nandun pa rin. Okay. I will tell you yung galit mo sa ibang tao, hindi mo yan galit sa ibang tao. Galit mo yan sa'yo. Ito paniwala ko. Any negative charge you have against another person, anong ibig sabihin? Lahat ng sama ng loob mo sa ibang tao, balik din sa'yo yan. So ang tanong ko sa'yo, yan ba ang gusto mo sa buhay mo? Hindi po, kasi Okay. may nabasa nga po ako yung kaaway, di ba? Dapat ibigin eh. Okay. But bago natin ibigin, number 1, accept the fact, tapos na yon, wala ka na magagawa. Anong pakiramdam? Tanggap mo na buong buo, wala na akong magagawa, tapos na yon. Anong pakiramdam?
magaan po siguro kasi siyempre hindi mo na siya iisipin eh. Alright, very good. Ang importante lang, gagaan ng feeling mo. Pangalawa, compassion. Ibig sabihin, sabi nga ni Jesus, nung pinako siya, patawarin mo dahil hindi na alam ginagawa nila. Why? Hurt people, hurt people. Yung mga tao daw nananakit kasi nasaktan sila. Klaro ba yon? Sabi nga, you cannot give what you don't have. Kung ang binigay niya, kung ang natanggap niya ng ex-wife mo is panraydor, yan lang kanyang ibigay. Right? How does that feel like na ganun pala yun? Na hindi naman sinadya. Alam mo, wala namang taong karumal-dumal na nananadya, nananakit ng tao. Kaya sila nananakit kasi galing sila sa pananakit. You cannot give what you don't have. Anong feeling ngayon? Acceptance, may compassion na. Mas magaan, mas mabigat. Mas magaan. Exactly. Last, pangatlo, forgive anyway. Ano ba sa Tagalog ang forgiving? Patao at saka magpag. Okay. Bigyan kita ng bagong interpretasyon. For, para, give, ibigay. So which means, tratuhin mo siya parang hindi siya nagkasala sa'yo kahit hindi kayo magkabalikan. Ano pakiramdam ng ganon? Merong taong nasaktan mo, pero tinrato ka ng as if hindi siya nagkasala sa'yo. Ano pakiramdam? Magaan, mabigat? Siyempre sobrang gaan nun kasi hindi mo na siya alalahanin na nasaktan ka noon eh. Kasi ano mo na siya eh. Kumbaga, naiintindihan mo rin saan. Siguro siya. Ganun, parang ganyan. Yeah, because ang pagpatawad hindi tungkol sa kanya, tungkol sa iyo. Pinapalaya mo yung sarili mo sa kabigatan sa buhay. Because sa totoo lang, bakit natin gustong gumanda ang buhay? Kasi gusto natin magkaroon ng magandang pakiramdam. Pero bakit hindi magandang pakiramdam natin? Kasi, again, unang-una, marami nangyari, hindi natin natanggap. Tanggapin natin buong buo, tapos na yung lahat tayong magagawa. Pangalawa, hinusgahan natin yung tao. Bakit ikaw, perpekto ka ba? Or marami ka rin palpak sa kanya? Marami din siguro. Kaya nangyari yon. So, doon tayo. Kasi compassion pa rin. And then, what if nauna ka nagpatawad? Do you think papatawarin ka rin yan ng buong buo? Correct. And lastly, be responsible with your life. Ibig sabihin, yung kaligayahan mo, yung pag-asenso mo sa buhay, hindi naka-attach sa ginawa niya, kung hindi naka-attach sa pagpili mo sa mas maganda at mas mataas na consciousness. Ano nakuha mo doon? Siyempre yun nga po, kasi pag hindi ka nagpatawad, parang balik din po kasi sa sarili mo yun. Parang ikaw mismo talaga din gagawa ng para ka masaktan din. Kaya dapat mo para din yan sa sarili. Correct. Para kang uminom ng lason, hoping siyang mamatay. Ay, hindi. Katangahan yan. Tapos sasabihin, ang hirap pagpatawad. Mas mahirap hindi magpatawad, uy. Good? Tama. Thank you. Ang ganda pala ito. Ang dami tayong kausap po. Oo, ang saya, no? Kukuha ko ng 4 na cellphone. Ganyan pala. Maraming salamat po, Oragan. Last ako. ito. Yan nga po bali, yan. Mafi, go. Ikaw muna, Mafi. Ito, interesting yung mga tanong niya. Ayan, boss. A few days ago, you told me that being agreeable is a hindrance para maging umakyat ka sa ladder at maging isang leader. Ang may sabi nun si Dr. Jordan Peterson. Na agreeable kang tao at paano mo yun masusolusyonan para tumaas ka sa ranggo o mas gumaling ka bilang entrepreneur? Ang may sabi nun generally si Dr. Jordan Peterson na mas tataas daw ang ranggo mo kapag empleyado ka, pag less agreeable ka. Isa sa mga problema ng mga babae kung bakit hindi sila masyadong napopromote compared sa mga lalaki is they're more likely na sobrang agreeable ng mga babae na halos lahat ng mga sinasabi nila mag-a-agree ka talaga tapos halos lahat wala masyadong maraming friction. Isa yun sa mga hindrances. Isa pa sa mga hindrances ng pagtaas ng promotion sa mga kababaihan, yung konsepto nung, syempre, kailangan nilang mag-anak, kailangan nilang mag-handle ng pamilya. Whereas, yung mga lalaki in general,
sila lang talaga generally yung built para dun sa bakbakan, nung sa sakit ng ulo, at saka sa pamomroblema ng tungkol sa promotion. Pero ano take mo dun, Coach Russ? Alright. Unang-una, iba yung mabait sa mabuti. Yung mabait, oo ka ng oo, kahit nasaktan ka na, kahit said ka na, kahit pagod ka na, hindi ka humihindi. You have a fear to disagree. Why? You have a fear to upset people. And that is not leadership. Leadership is you taking a stand of what is right. Ang mabuting tao, pag hindi maganda, sandali lang ma'am, sandali lang sir. Ang pinag-usapan po natin ito. Yung ginagawa natin opposite. Baka may ibang paraan yan. So, what's your name again? Mati po, Mati. So Mati, kung ikaw ang boss, kunwari ako yung tauhan mo, ikaw ang boss, at hindi ako oo ng oo, nagki-question ako with love and respect, do you think mas mataas ang tingin mo sa halaga ko or ang tingin mo sa akin mababa? Mataas, boss, mataas. Exactly. So that's where we now start to see and divide the room kung sino yung pato na kwak, 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 or sino yung agila na kailangan lumipad kasi may panindigan. The most important part here is self-worth, self-esteem. The reason why a lot of people are not creating the life that they want because mababa ang self-worth nila at ang drama na sa buhay is welcome, abuse me. They're so afraid to disagree. Again, lahat ng karamihang taong nakita ko, especially women, shut up, do nothing, sunod ng sunod, hanggang naubos na, said na, nagka-cancer na, kasi nga agreeable lang sila. I'm not saying you disagree all the time. What I'm trying to say here is, if sa tingin mo, merong mas tama, mas magaling, itaas mo yung kamay mo. Excuse me. Alright, ang tingin ko, ang tingin ko ngayon, itong solusyon, pag-usapan po natin kasi wala ako ibang hinangad kung gusto ko lang makatulong. Follow-up question, Mafi. That's it, boss. I'll make sure to remember tapos i-practice para kung sakaling makuha ko yung position, I'll give you an update. Thank you po. Galing. Tinatrabaho ko sa namin promote sa trabaho. Galing. Pili ka, Coach. Last question. Alas Gisa. Ito na, si Arjon. Taga Bulacan. Sana may chicharon dyan. Coach, ready po ba ako, Coach? Yes, clear. Ayun. Coach, tanong ko lang po. Di ba po, may nasabi po kaya kanina na yung worth na po is 75,000. So, sa akin lang naman po is, paano po ba mapapatas yung value nyo po to pay that price what you have? Alright, good question. Hindi ako nagko-command ng price. Kasi sa totoo lang, 75,000, sobrang mura yan sa halaga na binibigay ko. So which means, ang unang-una mong framework dito, Arjon, kung ano man yung gusto mong ibigay sa mundo, kailangan number one, ikaw yung inspirasyon nun. Ibig sabihin, kung gusto magbigay ng health sa tao, kailangan ikaw mismo healthy. People are willing to pay if they see that in you. However, huwag ka lang maging inspirasyon. Number two, maging informasyon ka. The reason why itong mamang to, maraming sinasabi, kasi nag-aaral Kailangan marami kang knowledge. Alam dito. Kasi kung wala kang knowledge, paano ka bayaran? Sa totoo lang. Right? Yung 75,000 ko, isang tao yan na nagsisiksikan pa, nag-aagawan, namimili pa ako. Meron pa ako ibang course, 200,000. Meron pa akong 2.5 million. Right? So again, sinasabi ko to sa inyo kasi hindi naman dahil magaling ako dati. Kung hindi, nagsimula akong janitor. Simula akong promodizer. Okay? So again, pangalawa, kailangan meron kang bagong information. Kaya nga, happy ako, nandito kayo, alas 10 na, dapat tulog na kayo, pero natututo kayo, ito, very good yan. However, hindi lang tayo dapat magaling sa information. Number 3, magaling tayo sa instruction. Katulad dito, marami siyang sinasabi, eto gawin mo, number 1, number 2, number 3. Ibig sabihin, yung knowledge mo now turns into skills, kakayanan. Tataas yung value mo. However, mas tumaas ang value mo, number 4, kung meron kang relational. So again, inspirational, informational, instructional,
relational ka rin. Kasi bakit? Itong mga willing magbayad sa akin, sa totoo lang, ako yung pinupuntahan dito, 3 oras yung biyahe dito. Kasi nga, ang lalim ng relasyon ko sa kanila. Because of that, number 5, naging transformational. Nagbago yung buhay nila dahil nagsilbi ako sa kanila. And lastly, without even me asking them to pay me, nagiging transactional. The transaction is last. So, kailangan ang mindset natin, bago tayo maningil ng kung ano-ano, kailangan muna pataasin natin yung halaga natin sa ating sarili, para pag mataas ang halaga sa sarili, ang tao kusa lalapit. Because again, money is never about money, but money is self-worth, self-esteem. Anong tingin mo sa iyong sarili? Now, kung mababa tingin mo sa iyong sarili, then start understanding that you need to grow yourself. Number 2, you need to experience brand new life. But number 3, pinakamataas na form ng tataas ang self-esteem mo is contribute and give and give. Just like this man right now. Nagugulat ako, nagtutuar siya dito, wala pa ng bayad. Diyos ko, hindi nyo mapabukas sa mga ako pag walang bayad. Swerte nyo, no? I-follow nyo naman ako. Gusto ko rin ng maraming follower katulad ng... Coach Rasmussen. Transformational Coach Paano po Rasmussen. ako sa inyo, tagal na po, Coach Ras. Salamat Kilala ka naman. nga ng audience ko, Coach. Talaga? Kilala ka ng audience ko. Meron Uy, dito kanina. salamat. Last na po, Coach Ras. Sige, go. Tungkol naman po dun sa dati kong janitor po kayo. Tapos, ano po yung pinaka tumatak sa puso nyo at sa isip ninyo nung nag-aral po kayo sa out of the country po? Ano po yung pinaka-dabos po na natutunan nyo? Yun lang. Kung okay lang. Okay, to be very honest and open, lahat ng natutunan ko sa labas ng bansa, from Society for Organizational Learning, MIT, Harvard, INSEAD, lahat outdated. Yung totoong learning, ito, YouTube University. Okay? ChatGPT. Pero, useless lahat yan, not unless, number 1, mentor. Dalawang klaseng mentor. Una, yung non-informal mentor. Ibig sabihin, kung pinapanood nyo ako, hindi ko kayo kilala nyo ako yung informal mentor ninyo. Now, useless din ang informal mentor, not unless meron ka pangalawa, formal mentor, which is Chichester. Ito, nagme-mentor siya, nakausap nyo. No? Yung laway niya talaga tumatalsik sa inyo, natatanggap ninyo. Ibig sabihin, nakapasok kayo sa mundo niya. So, very important is magkaroon ka ng mentor. Pangalawa, make sure yung mentor ninyo is nababless nyo rin. Because sa totoo lang, okay, alam ko hindi to humihingi, pero it has to be an exchange of energy. Diba? Ano lang naman yung, okay, i-repost nyo yung... I mean, anything that you feel will bless the people who have blessed you. Because it's really, blessed na blessed siya, hindi galing sa inyo. Kasi kung sa inyo lang, patay tayo dyan. Blessed na blessed siya kasi fair ang may kapal. Tonight, nagsalita ako dito, hindi ako nagbubukas ng mouth. Alam nila, pag walang bayad. Totoo. Hindi nyo man ako kayang bayaran, okay lang. Tanong mo sa akin, bakit? Bakit po? Fair. So kung hindi kayo ganun ka-bless ngayon, baka matipid kayo mag-bless ng ibang tao. So again, the law here is you can only receive when you give. So when you start taking, at wala kang giving, sabihin ng universe, taking. Yun lang po, Coach Ras. Maraming salamat. Ilan tao dito? Thank you po. Shit, ang dami. 88. Wow. Gabi-gabi yan? Gabi-gabi. Wow. Yeah. Ang galing mo. Salamat. Ako kasi alas 9, tulog na ako eh. Hanggang alas 3 ng madaling araw. Gising ako. Hindi. Alas 3 gising na ako, nagme-meditate na ako. Kanina nasa fun run ako. Final words, Coach Ras. Guys, unang-una, no, sobrang na-appreciate ko, bine-bless ko kayo, ino-honor kayo for, again, choosing to be here.
Pwede namang mag-Dota na lang, tama ba? Pwede namang mag-YouTube, pwede magpuyat, pwede magsugal. Pero nandito kayo eh. Ibig sabihin, meron kayong desire na pagandahin, palaguin ang buhay ninyo. That's number 1. Pangalawa, wag nating kalimutan yung ating trabaho sa mundo is for us to, number 1, grow as much as we can. Because if you're not growing, forever tayong mahirap. Pangalawa, experience as much as you can. So matuto tayong lumabas kung saan tayo nakatira, mag-travel, huwag niyong tipirin yung sarili ninyo. Di ba? Kung may pera kayo, inuuna niyo ang ibang tao. Unahin niyo yung sarili ninyo para naman mag-enjoy kayo. Experience. But above all, kaya mo gusto mag-grow ma-experience kasi gusto mong makatulong. Tulungan natin ang Pilipinas. And the best way you can help the Philippines is umasenso tayong lahat. Bawal lang mahirap sa anak ng Diyos. Yun lang po natin. Tulungan natin ang bansa gumanda. Nakakalungkot sa mga nangyayari sa Philippines. God bless the country. God bless the government. But the only way we can participate in the game called life is huwag tayo maging pabigat sa ating pamilya. Huwag tayong pabigat sa ating barangay. Huwag tayong pabigat sa ating kumpanya. Kung hindi, padagdag tayo. Kasi when we are adding value, that's where the world adds value to us back. So yun lang po. Maraming salamat for staying tonight. Transformational Coach Russ. Follow niyo si Coach Russ sa Facebook. Coach Russ, saan ka? Facebook, TikTok meron ka? Facebook, TikTok, Instagram. Okay. Transformational Coach Russ. Tatype nyo lang Transformational Coach Russ. Follow nyo si Coach Russ. Isa sa mga pinakamagagaling na mentor sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Possibly sa buong mundo. Malapit na. Coach Russ. Galing. Gusto ko rin na may ganyan, 4. Kulang pa to. Dagdag pa to. Totoo. Thank you, Coach. Bakit? Ano ito, TikTok? YouTube ito, 2 Facebook, Zoom meeting, tapos wala pa akong TikTok dito, tapos baka magdagdag pa ako ng ilan pa. Talaga, singkayahin kita. Sige lang. Yan, no? Alam mo bang 4 na ganito binigay sa akin December 17? Coach, thank you po. Salamat din. God bless. Don't forget to follow me. Thank you. Love you. Thank you po. Bye everybody. Ikaw na bahala. Ikaw na bahala, Dria.